20,000 modern at traditional jeepney members ng grupong Akto sa buong bansa ang hindi raw papasada dahil sa mataas pa rin presyo ng langis. At kaugnay niyan, kakausapin natin si Alliance of Concerned Transport Organization National President Liberty Libay de Luna. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi at Ma'am Connie. Opo. Ano pong posisyon nyo? Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ano pong posisyon nyo doon sa ipinangakong ayuda ng gobyerno sa mga apektadong PUV sa gitna ng mega oil price hike? Yun nga po, at kaya nga po kami nag-United Transport para po maparamdam po natin at maparating sa ating Presidente Marcos ang aming mga hinaing. Kagaya ng fuel subsidy, ay hinihingi po namin yan at ayuda from the SWD at ganoon din po sa service contracting, sir, na sana po may yung aming mga cooperatives at mga korporasyon, ganoon din traditional jeep natin na nakakonsolidate na po. Sana po makinabang din po kami dito para doon sa mga libreng sakay, maservisyohan po namin ang aming mga mananakay nationwide. Isa rin po sa mga hinihingi nyo yung moratorium sa amortization ng modern jeeps. Yes po, yung moratorium po, kailangan po namin yan dahil doon sa mga members po namin na mga cooperatives at korporasyon, ganun din po sa cooperatives at sa ibang mga federation. Yun po yung aming hinihingi na sana magkaroon po ng concrete solution po dito dahil sa sobrang taas po ng ating mga diesel, hindi na po namin kaya magbayad ng amortization buwan-buwan. Sana po may 3 months po kami makuha dito or 6 months na pag bumalik na po yung ating pagbaba ng diesel po sa buong Pilipinas, po kami ng tuloy-tuloy. Sana magkaroon po tayo ng ganun na magkano ho ba on average yung kailangan bunuin ng isang modern jeep unit para makabayad po ng utang sa bangko? Sir Rapi, iba-iba po ito conforme po doon sa motors na kinunan kagaya ng may mahal, may mura. Yung iba po 38,000, may 39, may 46. Yung iba nga, pinakamahal nga dito sa Rafi, bali 60,000 a month. Sa ngayon po, magkano na lang ho kinikita kada buwan itong mga grupong ito? Sa araw po, yung araw po nila kasi may may boundary to parang kailangan ibalik mo yung parang pang-amortization nila araw-araw. So kalahati na lang ho ba ang na kinikita? So wala na talagang pambayad sa amortization? Yes po, ang nangyayari po dito, sir, ang nangyayari dito, yung ating mga drivers at operators, siyempre kailangan magbaba sila ng boundary para ma-caught up ng mga drivers natin nationwide yung kanilang boundary. Kasi ang nagbabayad ng ating mga drivers, mga drivers. So, hindi pa rin na problema po yung sir. Ang titigil sa kanilang sa Ma'am Liberty, babalikan na lang po namin kayo dahil ayusin po natin yung ating komunikasyon. Balikan po namin kayo. Mahalaga po kasi yung mga sinasabi. Balikan natin si Alliance of Concerned Transport Organization National President Liberty Libay de Luna. Yes, sir. Opo. Pinag-usapan po natin kanina yung moratorium sa pagbabayad ng amortization sa mga modern jeepney. Nakakausap po namin kasi yung mga driver ng mga traditional jeep, maswerte na raw kung 300 maiuwi nila sa pagkatapos ng mahabang pamamasada. Gaano kalaking tulong para sa inyo yung 3 buwan hanggang 6 na buwan na moratorium sa pagbabayad ng modern jeep amortization? Sir, ito ay talagang kung magkakaroon tayo ng moratorium dito na hindi muna magbayad, malaking tulong po ito at hindi na po sasakit ang ulo ng mga cooperatives natin at korporasyon. May ibang backup plan ho ba kayo sakaling hindi ito mapagbigyan? Yun na nga po, kailangan nga po talaga magkaroon kami ng service contracting para magtuloy-tuloy rin naman po ang pamamasada ng mga naka-modernized na libreng sakay na galing sa gobyerno. At ito rin po, malaking tulong po to siguro
mga kahalate, makakatulong po to ng, ng pagbabayad sa bangko. Pero sa tingin ko po, Sir Rafi, talagang hirap po talaga yung ating mga operators at mga cooperatives at korporasyon dito. Opo, naidulog niyo na po ba sa pamahalaan itong inyong panukala? Ito nga po yung aming sa pamamagitan ng inyong mga TV station, ng mga media, na maiparating po namin ang aming mga hinaing na ito sa ating Pangulo, sa ating Presidente Marcos. Ganun din po sa DOTR at ganun din po sa ating LTFRB. Habang kayo may ganitong offer, kayo pa magtitigil pasada, tuloy ho ba ito? Pinapakiusapan ba kayo na huwag nang ituloy? Oo nga po, pinapakiusapan din po kami. Kaso kailangan po makarating po sa ating Presidente ang aming hinaing. At hindi po, kasi hindi pa po kami nakakausap ng ating Presidente, yung transport sectors. Sana naman makita niya at marinig niya ang aming mga hinaing na ito po ay sa darating na mga panahon, hindi na po kami talaga makakatakbo kung hindi niya po kami matutulungan dito. Yung kailangan po natin dito yung concrete solution ng ating Presidente Marcos. Dahil sa dami nga po ng problema dito sa fuel hike increase. Paano naman po yung mga maapektuhang commuters at posibleng mawala ng kita? Dito naman sa ating mga commuters, nanawagan din po ako sa kanila na pasensya na po sila dahil kung kami naman po ay hindi makakabiyahe, paano namin sila maihatid sa kanilang patutunguhan at uuwian. Kung may hambing niyo po itong krisis na ito, meron ho bang katulad nito sa mga nakaraan? Wala po, first time po ito Ito po yung pinakamalaking dagok sa hanay ng transport sectors nationwide. At posibleng maging matagal ho ba ang epekto nito sakaling kahit may maibigay na ayuda sa inyo o mapagbigyan kayo sa inyong mga hiling? Conforme po sa kukunan ng langis natin, kung makakapasok na sila dun sa teritoryo ng talagang ng gitnang silangan, baka matigil din tong ating fuel hike increase. Pero hanggat Sir Rafi, Ma'am Connie, na hindi po to masolusyonan at tuloy-tuloy po ang gera doon, talagang maghihirap po ang sambayan ng Pilipino. Both side po dito. Opo. Bukod po sa mensahe sa pamamagitan ng media, meron ho ba kayong balak na dumulog mismo sa mga kinaukulang sangay ng gobyerno? Yes po, yun nga po ang hinihintay namin na sana marinig po ng ating Presidente itong aming mga hinaing ng DOTR at ng LTFRB. Sila lang po yung talagang makakatulong sa amin dito, lalong-lalo na po doon sa highlight na moratorium na sa mga utang namin sa bangko. Okay. Na kapag hindi po talaga kami alagwa dito, talagang mahuhugot po ang aming mga sasakyan. Pangalawa, hindi na po talaga kami nakakalabas. Sige po, pag may pagkakataon, itatanong po namin at ilalapit yung inyong mga nabanggit sa atin. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming po salamat, Sir Rafi at Ma'am